Sisihin mo ang pinsan mo. Oh, yan talaga ang naging reaksyon mga kababayan sa sinabi ni BBM sa SONA na nahiya naman kayo. Ang sabi ni Ted Filon mga kababayan, bakit hindi mo na lang diretsuhin? Ang may pakana nito ay yung nasa likod mo. Yung nasa likod niya habang nagsosona siya mga kababayan. Si Tamba, nagpapablind item pa daw itong si BBM mga kababayan. At ewan lang natin. Kung mahihiya ba daw talaga na alam naman natin na ang mga taong ito ay notado ng mga walang hiya. O, panoorin niyo po ha. Sino ba may gawa nung pagbabalahura sa ating budget ngayon? Oo nga no, isang kaululan mga kababayan. Lahat talaga nangilabot nung sabihin ni BBM ang parting iyon. Diyos ko Lord. Tapos palakpakan pa ang mga walang hiyang mga buhaya. Oh? Walang hiya talaga sila. Sila ang pinapatamaan eh. Pati na si BBM sarili niya. Sila lang din ang pumalakpak mga kababayan, mga animal. Eh yung nasa itaas mo, mahiya kaya? Oo, yung nasa itaas mo, si Romualdez mga kababayan. Na siyang punot dulo ng lahat. Ang mga walang hiya. Yan ang tanong. Mahiya kaya ang mga walang hiya? Walang hiya. Walang hiya. Mahiya kaya mga walang hiya? Wala rin patutunguhan yan mga kababayan. 100% tayo. Walang patutunguhan yung sinabi ni BBM. At kung meron man, magiging selective sila dyan mga kababayan. Oh, gigipitin nila ang kanilang mga kalaban sa pwesto. Kalaban sa yung hindi sumuporta sa kanila. Alam ko yan eh. Oh, yan nga sabi ni Marojas. Alam ko yan eh. Palagay po ninyo, nahiya kaya sila? Hindi. Kapal na Kasi mukha kung eh. nahihiya ka, hindi ka papalakpak, di ba? Oh, di ba? Awkward moment. Cheer! Ang mga buhaya, kinain ng mga buhaya ang pondo ng bayan, and then ang mga buhaya lang din ang nagsipalakpakan at saka nagsisigawan. Woo! Hala, Diyos ko Lord, the biggest mockery in history daw mga kababayan sa SONA. Yan ang sabi ni Magalong. Callousness, kakapalan ng mukha, makapal ang balat mga kababayan. Pareho tayo ng reaksyon habang nanonood. Magkakaibang lugar. Pero nung pagsabi ng Pangulo, medyo may pa-blind sabi item ko, dito eh, no? taray, nagpapalakpakan yung Palakpakan naman. Kasi bakit? O mga pinariringgan, nagpapalakpakan. Kasi hindi diniretso, di ba? Oh, pa-blind item pa mga kababayan Kung si Pangulong Digong yan, kayo ang pinapatungkulan ko. Oh, sasabihin niya ni Digong. Palakpak pa kayo mga animal kayo. Hindi naman maitatanggi itong sinasabi nga. Oo. Sino ba ang humihingi nitong SOP, kick? Oh, mga kongresista. Di ba ang sabi, up to 40% na daw mga kababayan. Yung iba, 50% pa ng total cost of budget ang napupunta sa mga buhaya. Halis. Kawawang Pilipinas, kaya nga mga kababayan, nagiging substandard na daw yung yung mga proyekto ng gobyerno dahil panay kickback. The boys. Sa mga government projects. Sino bang humihingi nito? Mga buhaya. Well, yung kagawaran po na in charge dito, DPW. Tapos, ang problema pa niyan mga kababayan, ang tambalos-los na speaker, hawak niya lahat mga kababayan ng approval. Kaya luhod lahat ang mga buhaya sa kanya dahil hihingi pa sa kanya, bigyan niyo ako ng project speaker. Oh, kaya nga ang laging nirarason ng mga animal na mga buhaya ay kailangan na may sumuporta sa admin dahil hindi kami mabibigyan ng proyekto. Kawawa naman namin nasasakupan. In the first place, hindi kayo dapat humahawak ng budget. Proyekto, governor ang humahawak dyan. At bakit? Ang House Speaker ang nagde-decide kung sino ang bibigyan ng project o hindi. Yan ang dapat ayusin. Eto si Bangag mga kababayan, ni-retain si Romualdez. Yan pa rin. Kahit pang anong ngak-ngak mong mahiya kayo, walang mahihiya dyan dahil andyan ang pinsan mong si Romualdez. Kaya dapat mga kababayan, matinong speaker ang nilalagay talaga. Para aayos yan mga buhaya. Admittedly naman, di ba? Yan po ang kalakaran. Sino humihingi dito? Hindi po ba? Kaya nga, napapanahon din mga kapatid itong ating pinaghandaan na Think About It episode. Think about it. Not airing today, obviously because of what happened in the SONA. Pero buo na po yun actually. Napapanahon po ito kasi nga,
ang timeline ng presidente Sino yung nasa litrato ng ano mo, t-shirt? Si Rosana Roses? Oh, may babae mga kababayang malaki ang dibdib. Rosana ba? Namukha lang siguro. Ironically, DPWH ang mag-iimbestiga sa kanilang sarili. Oo. Di ba? Ito. Oh. At ito rin ang kaululan mga kababayan, di ba? Sinasabi ni BBM, oh, sige, i-audit ko. Simula ngayon. Oh, i-audit ko. Sino mag-audit? Ang DPWH din mga kababayan, mag-audit sa kanilang sarili. Hay nako, ano ako? Ano yan, bantay sa lakay? Yun eh. Oo, na yun daw pong lahat ng mga flood control projects, no? Flood control lang, ang sabi niya mga kababayan, karamihan palpak. At yung iba, guni-guni. Hindi ko alam, may Umamin mga kababayan. Tapos wala lang yan. Tingnan natin kung may mapanagot o wala ha. infrastructure na iba, flood control lang ito. Anyway, yung budget po na inilaan dito sa loob ng 3 taon, kumbaga panunungkulan niya. Yan po ang kanyang sinasabi. No? Panahon ng panunungkulan niya. Na timing naman din ang ating pong pinaghahandaan natin about Panahon ng panunungkulan. Kinuwenta natin ang total na inilaan ng Kongreso na inaprubahan ng Presidente na pambansang budget para sa flood control projects at ilang pang kung ano-ano ang tawag. Pero Nagugulahan tayo kay BBM mga kababayan. No? Kung ano talaga? Kaiba-iba ang mga sinasabi mga kababayan eh. Hindi consistent. Una, pinagmayabang mga kababayan, 5,500 flood control. And then, nung nabutata mga kababayan dahil bumaha, sinabing, na-overwhelm. Andyan. Mayroon talagang 5,500 flood control, pero na-overwhelm lang dahil malakas ang ulan. And then, sinabi mga kababayan na eto na talaga, tanggapin nyo na lang ang katotohanan na eto na talaga. Bumabaha talaga, eto na ang new normal. Ibahin nyo na lang ang inyong pag-iisip. Huwag na lang daw magreklamo. And then ngayon, biglang mga kababayan, umamin na, kinurakot. Ano ba talaga, iho? Magpapaimbestiga na. Sige ha, tingnan natin mga kababay kung uusad yung investigasyon niya. para pa rin po sa baha. Opo. Ironically, nataon din po ito na yun din po ang ating tampok. Yung pagbibilang natin, pagkikwenta sa lahat ng perang inilaan. Nasayang trillions and trillions mga kababayan. In history ha, si BBM mga kababayan, ang natatanging presidente na may pinakamalaking budget sa flood control in history of Philippines. Ever. Nang maupo siya, isama na po natin yung 2022 kasi kalahati noon panunungkulan po ng Pangulong Marcos. Siya. Okay. And ever din mga kababayan, national budget, siya ang may pinakamalaki so far. Aray! Para ho naman yung At saka yung insertion na ginawa ng kanyang pinsan na Tambaluslos under sa kanyang administration, ang may pinakamalaking insertion para sa mga buhaya. Ay, grabe. Tapos, anong karapatan nito mga kababayan? Tutugis daw sa mga kurakot. Kung sila mismo, questionable. din na Maniniwala tayo. Ikulong nila sarili nila. Diyan tayo maniniwala. Kapag bakulong mismo ang kanilang sarili mga kababayan, si BBM at si Tambaluslos, diyan kami maniniwala na sincero yung paglaban nyo sa corruption. ang may pinakamalaking alokasyon sa flood control magmula nang ipinanganak ang Republika ng Pilipinas ay sa panahon ng panunungkulan ni Ferdinand Marcos Jr. Siya ang may pinakamalaking budget sa flood control simula na pinanganak ang Pilipinas. Grabe. Parang niluto pala sa sarili mong mantika. Opo. Kwenta mo What natin do you naman sinasabi expect? What do niya, you di ba? expect? Marcos administration. Mga kababayan, issue is from the start is corruption. Po natin yan. Kasi ang ating pinanggagalingan po dito mga kapatid ay ang mismong provision sa pambansang budget, particularly nga po itong 2025 budget na sinabi ka din ng presidente, di ba kahapon, hindi na siya papayag ha? May pangiwi-iwi pa papayag ha? Papayag ha? Nakapagwala yan sa NEP. Hindi na siya papayag. Hindi na papayag ha? Ganyan-ganyan Yan pa ang na. mga budget insertion. Opo, sabi niya, hindi ko na pipirmahan yan, hindi ko na Yan. aprobahan yan. Ang tanong dyan,
Sino ba may gawa nung pagbabalahura sa ating budget ngayon? Si Tambaluslos, Yung nasa obviously. itaas mo, Hindi. nasa likod mo, Bakit hindi niya pangalanan, mga kababayan? At ang mali kay BBM, bakit ni-retain si Tambaluslos bilang speaker? Kaululan. Kahit si Tambaluslos lang. Tapos yung GAA, mga kababayan, na hindi daw niya pipirmahan. In-end-up niya si Tambaluslos na siyang bumalahura doon. Hindi lang nagpasaring. Sana nagpangalan na rin talaga. pa-blind item, di ba? Anyway, so Kayo din, Tadfire lang, in-end up nyo din. Sino yung tinutukoy nyo? O tayo, in-end up namin si Tambaluslos. alam niyo, 4,096 pages, no? Yung pong GAA. At alam nyo, kapag chinek nyo yung budget po, by volume ito libro-libro. Grabe. Meron pong DPWH budget. Pero may mga nakasingit pa sa iba't ibang pahina. Yung Yan ang ginawa ni Tambaluslos, mga kababayan, na ang sabi, for the first time in Philippine history, under the Marcos administration, through the leadership of Speaker Martin Romualdez, ang may pinakamalaking insertion! po ang sinaliksik natin dito. Kaya na-compute natin in totality. Alright, mahirap po itong gawin. Pero ito nga po yung mga sinasabi na insertion. Insertion. Na nakalusot. Di po ba? So sabi ni Presidente, okay. Oo. Hindi na mangyayari yan. Hindi na pwede yan. Tingnan natin, Kita mo naman sa mukha niya eh. Di ba yung expression niya, yung binabangkit niya itong huling parte ng kanyang soda. Mas mayari. Tapos, pagkatapos ng mga kababayan, di ba, pinatamaan niya si Tambaluslos? Pagkatapos, nagtawanan silang dalawa. Ganyan, parang nagtulakan-tulakan pa. Siguro, mga kababayan, wala nang insertion, pero yung paggawa na lang ng budget, andun si Tambaluslos, silang dalawa, mga kababayan, ang gagawa. Para i-insert na bago pa ipasa doon sa Congress. Made up na agad, mga kababayan. Okay. Ngayon, ito ho ang atin. Timing din po ito kasi maganda ang title ng ating Think About It bukas. Ano? Okay? Anong title? Ang title po ng ating Think About It bukas. Parang si Rosana talaga, Ang babae, mga kababayan, na nakatuwad ba yan? Tuwad do daan. Andun na, nandito ang parang likur. Wala Mahiya natin. kaya Mahiya ang kaya? mga walang ya. Bato-bato sa Bato, langit. bato sa langit. Tamaan. Matamaan sana ang mga walang hiya. Walang hiya. Mahiya nga kaya talaga sila. Hindi. Yan ang malaking katanungan, mga kababayan. Mahihiya ba ang mga walang hiya? Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.